campaigner na si Patrice Valero. Patrice, good morning. Si Xander ito at si Angel. Good morning, ma'am. Hello po, good morning po. Salamat po sa pag-iimbita sa amin. Opo, at maraming salamat din po sa Greenpeace sa pagbabantay po para sa ating kalikasan. Una po sa lahat, ano ho ba ang kabutihan nitong Earth Hour? Baka ho kasi dun sa iba nating mga kababayan na, Bakit ba makikisa hindi dyan? naman ako Bakit affected. papatayin na isang oras? Correct. Mga ganyan. Oo, yan. Yun nga po, bukas nga po ay sabay-sabay natin nagaganapin no, yung annual na Earth Hour at sabay-sabay na maglalaan ng isang oras no, para sa ating kalikasan. 8:30 hanggang 9:30 ng gabi bukas dito sa ating bansa ay inaanyayahan yung mga tao na magpatay ng mga hindi esensyal na mga ilaw. No, yun yung mangyayari bukas. Pero siguro i-share ko na din siguro para sa mga aktibidad, no? Kung pwede yung mga Sige, aktibidad oo. ng aming organisasyon year-round, no? Para labanan yung patuloy na lumalalang environmental destruction, no? So, nung nakaraan ay nagkaroon ng stakeholder consultation para sa pulisiya na magbibigay ng solusyon, no? Para sa plastic pollution at magkakaroon din ng forum on solutions for waste and pollution sa Cebu. Meron din tayong isinusulong o sinusuportahang batas sa Kongreso, yung House Bill 4420 o yung Klima Bill na naglalayon na panagutin ang mga malalaking korporasyon o itong mga carbon majors at maging ang Estado no, upang i-hold sila accountable sa mga climate change impacts nila. Ay, maaari niyo po i-follow ang aming social media accounts para sa mga details ng Greenpeace Philippines. Ngunit ayun nga, para bukas, Earth Hour, isang oras para sa ating kalikasan. Ayan, Ma'am Patrice, paano po makakatulong yung simpleng pakikilahok sa Earth Hour para po mapalawak yung ating laban kontra po sa climate change, especially po ngayon na meron po tayong kinakaharap na energy crisis? Oo, siguro unang-una no yung kahalagahan siguro muna nung pagdadaos ng Earth Hour no kasi kinikilala natin yung kahalagahan ng Earth Hour dahil tinataas nito yung diskurso no sa climate change at maganda din itong pagpapaalala sa atin ng energy efficiency no pagpapaalala din ito hindi lang syempre sa mga mamamayan ngunit lalo na rin sa ating gobyerno na magkaroon ng just energy transition at mag-shift sa renewable energy. Ngayon kasi napakalaki ng ating reliance sa fossil fuel bilang pangunahin na pinagkukuha na ng enerhiya no sa ating bansa at napakalala ng environmental degradation na ng reliance natin sa fossil fuel sa pagmimina at extraction nito. Ngayon kasi sa ating bansa malaki pa din yung reliance natin sa fossil fuel at more than half ng pinagkukunan ng ating enerhiya ay galing pa rin sa fossil fuel. At kung syempre ikukumpara yung porsyento na galing sa renewable energy napakaliit. No? At bukod dito, mahalaga din yung Earth Hour no, sa pagpapaalala na patuloy na lumalala yung temperatura sa buong mundo. No? Sa ilalim actually ng Paris Agreement, nag-commit tayo na ilimit yung temperatura sa 1.5 degrees Celsius. No? Pero sa mga recent na report na lumalabas nga ay bumibilis no yung pag-approach natin dito at nararamdaman natin yan dito sa ating bansa. Hindi lang ngayon, pero actually nga nung mga nakaraang taon, 'di ba, kung mararamdaman yung sobrang init, 'di ba? Kung tutuusin, no, maliit yung kontribusyon sa climate change ng ating bansa, no, kung ikukumpara doon sa mga bansa kung nasaan yung mga carbon majors, no. Pero tayo yung pinaka nakakaranas ng malalang epekto ng climate change no sa mga lumalalang bagyo na nararanasan natin. Oo. Tumataas din yung temperatura at nandyan din yung lumalalang banta ng sea level rise no. Kaya itong mahalaga itong Earth Hour na to para sa atin. Ngunit mahalaga din siya syempre para sa ating gobyerno na hindi lang isang oras yung ilaan no, para sa ating kalikasan dahil napakalala din ng nararanasan natin dahil sa climate change. Oo, may datos ka ba ng mga uri ng kumpanya na yung kanilang carbon emission talagang nakakaambag ng malaki sa pagbabago ng klima?
Oo, nandiyan siyempre yung, Shell. Sa totoo lang napakalaki ng contribution nito 'no, napatunayan nito ng attribution science 'no, na malaki yung, contribution nila 'no sa climate change at, sa totoo nga lang din, meron tayong mga sinusuportahang komunidad 'no na nagsampa na ng kaso din sa, Shell 'no, ito yung Odette case 'no, para sa kanilang mga, um, naibigay o nai-contribute 'no sa climate change. Mhm. Anong uri pa ng mga industry kaya yung iba pang, kung alam mo lang 'no, na mga, kumpanya dito sa Pilipinas na gano'n yung kanilang carbon emission? Marami itong mga, mga companies, mga malalaking korporasyon 'no, tulad ng yun nga, katulad ng binanggit ko kanina 'no, yung Shell. Yung, patuloy din na pagmimina 'no, sa atin Mhm, ayun na mhm. malala ang kontribusyon nun 'no sa, environmental degradation. Okey, Mhm. oo, oo. Ma'am Patrice, ito po'y taon-taon, 'di ba, nakikilahok po tayo dito po sa Earth Hour. Gaano po ba kalaki yung naging epekto ng pakikilahok po ng Pilipinas Earth Hour ng mga nakalipas na taon? Malaki din ang, naging kontribusyon natin dito siyempre sa, isang oras na pagpatay ng, mga esensyal na ilaw, nandoon yung ano, energy consumption na natin na, pagpapababa doon sa energy consumption at energy efficiency 'no. At, siyempre siguro, dun lang din, tips na lang din siguro 'no, kasi napakalaki din naman ng ating naging kontribusyon 'no. Dito sa pagpa-participate natin sa Earth Hour is, yung mga tips ay siguro kilalanin yung kahalagahan ng energy efficiency 'no. Pero mahalaga din 'no na bukod pa dito siguro ang pinaka malaki pang maiaambag natin 'no, hindi lang ngayong, Earth Hour para sa ating kalikasan ay yung, maging mapanuri talaga siguro sa mga pulisiyang ipinapatupad ng ating, pamahalaan at sa kontribusyon ng mga malalaking korporasyon sa lumalalang, climate change. Dahil, tayo 'di ba ginagawa naman natin, tayong mga Pilipino, tayong mga mamamayan, ginagawa naman natin yung ating, parte 'no sa pagpapangalaga ng ating kalikasan. Mhm. Ang panawagan din ng Greenpeace ay mas dagdagan natin yung, sources po ng ating renewable energy. Pero sa mga nagdaang taon kapagka merong itinatayo na halimbawa ay hydro, power plant o kaya yung mga, hydroelectric natin, may mga komunidad na nadi-displace eh. Kumbaga, magtatayo tayo ng solar power plant dito, ilang ektarya, may mga mapapaalis eh ng mga indigenous people. Papaano kaya babalansehin ng mga korporasyon yung ganong ah, epekto naman sa mga nakatira dun sa site mismo? Mm. Kaya, actually malaki yung, parte ng ating gobyerno sa pagsisiguro 'no, na itong just energy transition natin ay hindi maaapektuhan 'no, yung ating mga, indigenous people din. For example kasi sila yung nandoon sa lugar na kung saan, tinatayo yung mga solar plants o no, iba't iba pang, renewable energy. Mahalaga na, itong administrasyon o ang ating gobyerno ay, maging mahigpit sa pagpapatupad ng just energy transition 'no. Kailangan, sinisiguro na walang madi-displace na mga, komunidad at siyempre nirerespeto 'no yung, kultura ng mga ating mga indigenous people. Mhm, okey. Ma'am Patrice, siguro last on my part, bukod po sa pagpatay ng ilaw, ano po ang pupuwedeng gawin ng mga ordinaryong Pilipino para po makatulong sa ating kalikasan at para labanan din ang climate change? Yun siyempre, katulad nga ng binanggit ko kanina siguro na, maging mapanuri talaga 'no sa mga pulisiya na ipinapatupad ng ating pamahalaan. Kasi ginagawa natin ang ating bahagi 'no sa pagpapangalaga ng ating kalikasan. Kaya siguro ang maiiwan na mensahe sana sa kanila ay maging sa ating lahat ay maging mapanuri sa mga pulisiyang ipinapatupad ng Oo, ating pamahalaan. and para dun sa mga binanggit mo kanina ng mga events and activities na kung gustong lumahok ng ating mga kababayan, saan nila makikita yung mga schedules nito?
Oo, sa aming social media accounts po, Greenpeace Philippines, no? Doon po makikita. Ayan. Lalo na ngayon, Mhm. medyo malala po yung ating nararanasan na Correct. Oo. energy crisis, no? Dahil nga po sa sa tension, no, sa Middle East, to. Sige, sa Middle East. Ayun. So, hanapin niyo po yung Greenpeace Philippines sa Facebook, sa Instagram. Nandun po yung kanilang mga activities. And pwede ho kayong makiisa dun sa kanilang mga aktibidad. Pwede ho kayong magpadala ng private message. No? Patrice, maraming salamat. Thank you po. Oo. Ay, siguro dagdag ko lang din Sige. na siguro Oo. kung ayos lang naman, no, dahil dahil nga sa nangyayaring gera, no, dito sa Middle East, no. Syempre dito ramdam na ramdam natin dito sa ating bansa yung epekto ng nangyayaring Yes. gera, no, sa Oo. Middle East, no. Mhm. O parang mahalaga din kasi na mapag-usapan din yung mga ganitong bagay, no, kung okay lang, no, Sige, go dahil ahead. ayun Oo. nga, dahil sa kagustuhan din ng administrasyon ni US President Trump na magpakita syempre ng kanilang kapangyarihan. Ina-disrupt yung global oil and gas flows, no, dito sa ating bansa. At nararamdaman natin ito sa patuloy na tumataas na presyo ng gasolina, ng langis, 'di ba? Ang Mhm. maaray yung ating mga Mhm. tsuper at halos wala na silang kinikita. At syempre kasunod niyan, yung nakaambang pagtaas din, no, ng presyo ng mga bilihin, yung threat sa food and electricity prices, no. At yun nga, 'di ba, 2 araw matapos na sabihin ng ating administrasyon na walang krisis, ay Mhm. sa ilalim ng Executive Order 110, 'di ba, tayo yung unang bansa na nagdeklara ng State of National Energy Emergency, no, Emergency. habang nasa ilalim pa rin tayo ng 1 year state of national calamity, no, dahil sa Typhoon Tino. At syempre sa pagdedeklara ng state of national energy emergency, no, kitang-kita yung reliance natin actually sa fossil fuel, no, pagdating sa pinagkukunan natin ng energy, 'di ba? Kaya yun din yung organization din namin, isa din sa mga kampanya talaga ay tulungan yung mga komunidad, no, sa panahon ng mga extreme weather events, no, at nagsusulong ng pag-shift sa renewable energy. At ginagawa na yan sa katotohanan lang ng ilan sa mga komunidad na sinusuportahan namin, no. Crisis after crisis yung ating nararanasan at nananawagan tayo na unahin din ng ating pamahalaan yung ating kapakanan at syempre aksyonan, no, yung dusa na nararanasan nating mga Pilipino. At yung mga pulisiya na hinahain ay hindi malaglag uli, no, sa kamay sana ng korupsyon, at tulad ng mga nangyari noon sa flood Flood control na control. dapat ay magpoprotekta, no, sa atin sa panahon ng mga kalamidad, no. Oo. Ang At Greenpeace ba hindi pabor doon sa pagdedeklara ng national energy emergency? um, hin kinikilala pa rin naman, 'no, siyempre na kailangan ng national energy emergency pagdedeklara nito, 'no. Ngunit Mhm. siguro yung Mhm. mga pulisiya na maidudulot nito pagkatapos, 'no, siguro ay maging para sana sa kapakanan ng mga Pilipino, 'no, at hindi mahulog, ayun, katulad ng binanggit ko, hindi mahulog ulit doon sa kamay ng korapsyon, 'no. Mhm. Mhm. Oo, baka meron ka pang mga huling pananalita, Patrice, para sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Oo, siguro mga onting mensahe lang siguro, 'no, Oo, sa sige. siguro unang-una mensahe, 'no, para sa ating gobyerno na sana dinggin din yung panawagan ng mga mamamayan at i-prioritize, 'no, yung interes ng mga Pilipino at ipasa at gawing priority yung mga batas tulad ng Klima Bill. At hindi dapat hayaan ng ating gobyerno, 'no, hindi din dapat maging bahagi yung gobyerno sa patuloy na pagsira ng kapaligiran, 'no, nitong mga malalaking korporasyon, 'no, para lang sila ay patuloy na kumita kapalit ng patuloy na pagdurusa ng mga mamamayan. At syempre tayo ay patuloy na maging mapanuri din sa kung ano ba ang pinaprioritize ng ating gobyerno sa mga polisiya at batas na kanilang ipinapasa. At tingnan natin, 'no, kung para kanino nga ba at kaninong interes ang kinikater ng mga ito. So, gawin ng ating pamahalaan yung kanilang mandato na unahin ang interes ng mga Pilipino, dahil habang tayong mga mamamayan naman ay gagawin din natin yung ating trabaho sa pagpapangalaga ng ating kalikasan. Hindi lang para sa kasalukuyang henerasyon, pero para sa mga susunod pa. Ayan, Mhm. okay. Patrice, thank you Thank ha. you so Maraming much po. salamat.
Maraming salamat po. Thank you so much po kay Patrice Valero. Siya po ang climate campaigner ng Greenpeace Philippines. Ayan, bukas po yung Earth Hour. Anong oras ulit?